In-honor ng Diyos ang puso ng isang ina, yung sinukuan na ng doktor na anak niya, gumaling. Nagkaroon po ng instant ng milagro sa anak niya. Yung sinukuan ng doktor, dinugtungan ng Panginoong Diyos. Amen. Nabibilang po dinugtungan ng buhay, nakakilala pa sa Panginoon. Nakakilala. Usapan po natin is about the lost sheep. Trivia. Sabi nga ako, hindi naman trivia, siguro, to give you a background, supposedly dapat itong the lost sheep ay itotopic na ng fellowship ng ladies noong July pa po. Tama na, July pa po. And na-move lang po siya for a specific reason na ito daw po pala yun, na mas marami po ang makarinig po ng topic nito. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay lumuko sa saglit at manalangin. Pray po muna tayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, sa ngalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat. O Diyos, at dinako mo po kami sa iyong banal na panambahan ng ligtas at maayos, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa araw na to, Panginoong Diyos, kasi panibagong mirakulo naman, Panginoong Diyos, ang gagawin mo. As we hear your word, Panginoong Diyos, cultivate our heart, gawin niyo pong matabang lupa, nasisidra ng salita, Panginoong Diyos. And Lord God, I lift up to you everything I acknowledge apart from you. I am nothing. Let it be you, Panginoong Diyos, ang namaririnig ng iyong mga tagapakinig. Let it be you, Panginoong Diyos, na makikita sa aming mga pagmumulay-gulayan, Panginoon Diyos. At we're expectant, Panginoon, na pagkatapos po ng fellowship na to, meron ka pong itinanim sa amin, sa puso namin, Panginoon, na magiging kagamit-gamit po sa aming pang-araw-araw na gawa. Muli, Panginoon, binabalik po namin na maingat sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba, ito po aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, the lost sheep, diba? Lost sheep, wandering sheep. Pagka narinig po natin yung salitang lost sheep, ito po talaga yung pinaka-object ng passage po na babasahin natin sa Luke 19 po. Diba? Pag sinabi ni lost sheep, ito yung object na pinatungkulan ng statement po ni Jesus. Sabi po ni Jesus sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Diba? So, pumunta ang Panginoong Hesukristo para i-save ang lost. And sa tagong ito, kung babasahin niyo po sa Bible, ang kausap na po dito ay si Zacchaeus. Tama ba? Si Zacchaeus po ang kausap na dito. Ito yung tagpo wherein kinatagpo ng Panginoong Hesukristo si Zacchaeus. And to give you a summary, yung tagpo na po na iyon, yun po yung pinaka-vivid illustration ng summary ng misyon ng Panginoong Jesus dito sa mundo. Yeah. Teka lang, simula pa lang tayo, pero parang summary na agad, di ba? So, simulan natin pagbalik-balayan. Balik muna tayo sa basic. Intindihin natin yung salitang lost para bumaging natin yung tamang meaning po o para mas maintindihan natin yung pag-uusapan po natin. So, sabi po sa Merriam, sabi po sa Merriam Dictionary, pag sinabi daw pong lost, it is kung sabi po dito, unable to find one's way. Diba? Hindi daw po mahanap yung kanyang daan. Or, not knowing one's whereabout. Diba? Ligaw. Also, pag sinabing lost, sabi po dito, very confused, or insecure, or in great difficulty. Diba? Yun daw po yung meaning ng sinasabing ligaw. Diba? At marami pong kadahilanan kung bakit po naliligaw ang isang individual. Alam niyo po ba kung ano? May idea po ba kayo? Diba? Ako po ay nag-research ng mga ilang kadahilanan po na bakit po ba naliligaw ang isang individual? Diba? Bakit nga ba naliligaw ang isang tao? Bakit nga ba naliligaw ang isang grupo? Diba? Unang rason kung bakit daw po naliligaw ang isang tao, dahil daw po sa meddlers. Ayan. Meddlers. Ano sa Tagalog ang meddlers? Ano ba?
Pakialam nila. Ayan ha. Tama po, somewhat tama po. Pag sinabi pong meddlers, bida-bida. Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi siya yan. Okay? Huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi siya yan. Okay? Kalma lang. Hindi po yung meddlers. Diba? So sa Tagalog po ng meddlers, bida-bida. Diba? Pag ang meddlers po nag-contribute po para ang isang individual po ay maging lost. Paano? Siya po yung mga nagbibigay ng mga unsolicited advice. Hindi naman kailangan, pero lagi siyang bigay ng advice. Diba? Yung hindi naman kinakausap pero singit ng singit. Diba? Singit ng singit. Tapos, ang nangyayari, yung sa mga sa taong binibigyan niya ng advice, kahit hindi naman kailangan, nati-distract. Diba? Nagkakaroon ng distraction to the point na nalilit astray sa dapat niyang puntahan. Diba? Focus siya eh, diba? Focus siya na yung tao, focus. Meron siyang nasa isipan na gagawin. Pero dahil sa naririnig niya mga unsolicited advice, nagugulo. Diba? And tend to be lost. Another, ang ginagawa po ng meddlers, they serve as distraction. Diba? Distraction. Pag sinabing distraction, sabi ng GPS kaliwa, sasabihin hindi kanan. Kasi alam ko to eh. Napuntahan ko na to. Di mali yung GPS yan, sundin mo. End up, ano nangyari? Diba? End up, ligaw. Ligaw. Kasi may sariling GPS si meddler. Diba? Again, wag mo tingnan mo katabi mo, hindi siya yan. Okay? Okay? Ayan. Ano pa yung rason kung bakit naliligaw ang isang individual? Sabi po dito, wrong decision. Sino po ba dito ang nagkaroon ng maling desisyon sa buhay? Kaya si Dance? Diba? So, halos lahat. Diba? Halos lahat nagkaroon po ng maling desisyon, diba, sa buhay. Ang wrong decision po, nagko-contribute para maligaw ang isang individual kasi ang mga wrong decision, it can create unexpected result. Tama? Yung mga hindi mo inaasahan na resulta, na yun pala yung magiging bunga ng maling decision. At minsan, ang mahirap po dun sa wrong decision is irrevocable siya. Yung hindi mo na siya may babalik. Diba? At yung hindi mo ibabalik, it will cause you confusion, diba? Yung mga ill feelings. Kaya nagiging ligaw ang isang individual. At last po, syempre, sin. Diba? Sin po. Isang reason kung bakit po naliligaw ang isang individual dahil po sa pagkaasa. Diba? Pag ang isang individual po ay na-engage sa sinful behavior, nagkakaroon po ng spiritual disconnection. So, ibig sabihin po ng spiritual disconnection, nalalayo yung loob mo, yung sarili mo sa Diyos. Also, hindi lang sa Diyos na nahihiwalay yung sarili mo, nahihiwalay din o nawawala yung sense of purpose mo bilang tao. At knowing, pag walang purpose ang tao, naliligaw. Tingnan ko na. Diba? Kapag na-engage sa isang tao sa sinful behavior, nasisira yung pattern na dapat na tinatahak niya, yung dapat na tinatayuan niya, nababago. Diba? At itong rason kung bakit po naliligaw ang isang tao, ito po ay katotohanan po sa mga tao sa Israelites. Diba? Sa Israelites po, visible po yung pagkakasala, kaya po sila naging lost. At kung babasahin niyo po sa Old Testament times, marami pong pagkakataon na dahil po nagkasala ang bansang Israel, sila po ay into captivity. Diba? Unang captivity po na nangyari. Ito po, mind you yung captivity po nangyari nung sila po ay nandun na po sa promised land. Imagine, yung pinangako ng Diyos, nasa iyo na. Pero still, dahil sa disobedient heart mo at dahil sa idolatrous ka, mas naging captive ka pa. Instead na na-enjoy mo yung biyaya ng Panginoon. Unang captivity po na nangyari po sa bansang bansang Israel is yung Canaanite operation. Diba? Sa Book of Judges po, basahin niyo po yung Book of Judges,
Ang sabi po doon, paulit-ulit po sila. Paulit-ulit po sila nagkakasala, nagdi-disobey. Magkakadevelop naman po. Di ba? Tapos, i-deliverance po ng Panginoon. But then again, babalik lang ulit sila. Babalik lang ulit sila. Also, at after po ng Canaanite operation, here comes the Philistine. Diba? Yung kwento ni Samson. Alam niyo po ba yung kwento ni Samson? Diba? Pagkatapos ng Canaanite operation, here comes the Philistine. Sila naman po yung nag-captive o nag-exile po sa mga Israelites dahil po sila ay disobedient pa rin po. Diba? At hindi lang po na natatapos. Wait, there's more. Diba? Dahil po sila po ay nag-engage sa sinful behavior, here comes the Assyrian people na nag-captive po sa northern Israel. Pag sinabi po kasi northern Israel or northern kingdom ng Israel, it talks about the 10 tribes. Diba? 10 tribes po out of 12, nasa northern po yung 10. Nung sila po ay sinakop ng Assyrian, 10 tribe po ang na-captive. Yun po siya. Dahil po sila po ay disobedient pa rin at nagpumit po ng idolatry. Imagine, di ba, nandun ka sa promise lang dahil lang sa pagkakasala, ikaw po ay mawawala sa promise lang. At wait, there's more. Di ba? Hindi pa po natatapos doon. Di ba? Meron na Canaanite, meron na po yung sa Philistine, may Assyrian. Ano po yung huli na nag-captive sa kanila at nagput sa exile? Babylon. Diba? Babylon naman. Diba? Nung sila po ay na-exile po sa Babylon, hindi po sila natrato ng tama. Hindi po sila natrato ng tama. Kumbaga, pinaghirapan po sila, ginatasan po sila, nag-hard labor po sila. Pero alam niyo po, ang maganda po sa Panginoon, ang maganda po sa Panginoon, kahit po inalaw niya ang mga bagay-bagay na mangyayari sa iyo o sa bansang Israel, ang mata ng Panginoon ay lagi pa rin nasa kanila. Nasa kanila pa rin. Although sila ay exile, although sila ay nasa piling o nasa kuta ng mga Babylonians, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila pa rin. At nakikita ng Panginoon yung paghihirap nila. So, anong ginawa? In-ordain si Prophet Ezekiel. Kilala niyo po ba si Prophet Ezekiel? Diba? One time, si Prophet Ezekiel po ay nandun po sa dalampasigan sa ilog, nagmumuni-muni. Birthday daw po kasi. Birthday daw po kasi, nagmumuni-muni siya. At dahil po nakikita ng Panginoon yung sitwasyon ng Israelites, nagbigay po siya ng vision. Diba? Nagbigay po siya ng vision sa mga kay Prophet Ezekiel para sabihin sa mga Israelites na magsisilbing pag-asa nila sa kalalagayan nila. Basahin po natin sa Ezekiel 34 verse 11 to 17. Sabi po dito, ito po yung vision na pinakita po kay Prophet Ezekiel. Sabi po dito, for this is what the sovereign Lord says. I myself will search for my sheep and look after them. Wow, pumihira. Diba? Simula pa lang, sinabi na ng Panginoon dun sa kay Prophet Ezekiel, ako mismo ang maghahanap sa mga scattered sheep ng sambahayan ko. Also, sabi po dito, continue, as the shepherd looks after a scattered flock when he is with them, so I will put after my sheep, I will rescue them from all places they were scattered on the day of clouds and darkness. Ano man ang kalalagayan nila, kung nasaan man sila, hahanapin ko sila. Diba? Also, tuloy ako, verse 13, I will bring them out from the nations and gather them from the countries, and I will bring them into their own land. I will pasture them on the mountains of Israel, in the ravines, in all the settlements in the land. Tuloy po ako, I will tend them in a good pasture, and the mountain heights of Israel will be their grazing land. There they will lie down in good grazing land, and there they will feed in a rich
pasture on the mountain of Israel. Diba? Kung kayo po makakarinig po dito, ano po mararamdaman niyo? Diba? Oppressed ka? Diba? Pinahihirapan ka ng Babylonian Empire. Tapos sasabihin sa'yo ng propeta Ezekiel, sabi ng Panginoon, hahanapin ka niya. Diba? Sabi ng Panginoon, ibabalik ka niya. Diba? Tuloy po, sabi po dito, verse 15, I myself, pambihira, napaka-personal po yung vision na binigay po ng Panginoon kay Ezekiel. Kasi sabi niya po, I myself will tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign Lord. At dito po natapos yung vision na pinakita ng Panginoon kay Ezekiel. Sabi po dito, I will search for the lost and bring back the stray. I will bite down the injured and strengthen the weak, but the sick and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. Ito yung vision na ibinigay kay Ezekiel para yung pinanghihina ng Israelites mabuhayan. Diba? Yung oppressed, magkaroon ng pag-asa. Diba? Ito hindi po natapos sa vision lang. Hindi po natapos yung sa vision lang yung binigay na pangyayari sa Israelites. Ano po nangyayari? Book of Judges, basahin niyo po, na pangyayari po ito. Nakabalik po ang mga Israelites sa lugar po nila. Diba? Ang ginamit po ng Panginoon ay si Cyrus the King. Diba? Diba? Nagkakwenta lang po ako, diba? Nagkakwenta lang po ako. Pero reality po, may kaparaan ng Diyos para po ibalik ang mga nawawalang utang. May kaparaan ng Diyos na beyond our comprehension. At ito po ay nagsusumigaw. Nagsusumigaw po sa mga books o sa mga pahina ng Old Testament. Di ba? Book of Judges, Ezekiel. Ipinapakita po dito na yung character ng Panginoon is unwavering. Di ba? Unchanging. Pag mahal ka ng Panginoon, mahal ka. Di ba? Pag mahal ka ng Panginoon, regardless, hahanapin ka. And, natapos po ba? Sa Old Testament times lang yung pagkahanap na sa mga tupang ligaw. Actually, meron po siyang parallel verse. May parallel verse siya, nagre-resonate ng same quality ng ating Panginoon sa New Testament naman. Alam niyo kung saan? Basahin po natin sa Luke. Luke chapter 15, verse 1 to 7. Ito po famous na verse ko. Alam po natin ito. At itong verse po na ito ay parallel po ng Ezekiel 34:11-16. So sabi po dito, basahin po natin at aralin po natin, ano ba yung puso ng isang Diyos para po sa mga lost? Sabi po sa verse 1, now the tax collector and the sinners were all gathering around to hear Jesus. Diba? Itong tagpong ito po yung pagkakataon na sumama o nasa kalagitnaan po ng tax collector at mga makakasalanan si Jesucristo. At nung nakita po ito ng mga Pariseo, sabi po sa verse 2, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, kung maganda, ganun po sila, badmouth, nag-murmur. Sabi po ng mga Pariseo, this man welcomes sinners and eat with them. Di ba, pinupukli mo na banal ka? Bakit sumasama ka sa mga pakasalanan? Di ba, nagtuturo ka ng mga small sa synagogue? Pero bakit nakikitayin ka sa mga tax collector? Yeah. At ang response po ni Jesus sa sinabi ng mga Pariseo ay isang parabola. Alam po natin to. Sabi po sa verse 3, sabi po dito, then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the sheep until he finds it? Yeah. So, instead na sagutin niya ng diretso, instead na sagutin ni Jesus ng diretso, ang mga Pariseo, sinabi niya in a parable. Sabi niya, kung kayo po ba ay may nawawalang tupa, hindi mo ba siya hahanapin hanggang sa makita mo? Diba? Tuloy po tayo. Sabi po dito, and when he finds it,
when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice! Rejoice with me, I have found my lost sheep. Ulit po, verse 7, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who did not need to repent. Ito po yung pinaka-puso ng Diyos, diba, sa mga nawawala. At himay-himayin po natin. Diba? Himay-himayin po natin. Ano po yung sinasabi ng mga verses na binasa natin? Diba? Napaka-common niya eh, diba? Napaka-common na siya. Lagi na natin siya naririnig. Pero alam po ba natin talaga yung pinaka-pakahulugan nung verse na binabasa natin? Diba? Himay-himayin po natin. Ano po yung sinasabi nung Luke patungkol sa mga nawawalang tupa? Ano ba yung puso ni Jesucristo sa mga nawawalang tupa? Una, sabi po dito, the heart of Jesus for the lost. Balikan po natin, Luke 15 verse 1. Now the tax collector and the sinners were all gathering around to hear Jesus. Ano ibig sabihin nito? Nagtartaputan lang naman sila. Diba? Magkakasama lang naman sila. Meron bang significance ba ito? Actually, itong binasa po natin, yung naka-highlights na po na ito po ay isang powerful scene. Diba? Sobrang powerful po nitong scene na to, wherein it conveys very, very specific heart or character of Jesus. Which is, sabi po dito, it conveys the inclusive nature of Jesus' life. Diba? Yung pag-gather ng mga tax collector at ng mga sinners around him, it signifies na kabilang sila. Diba? The inclusive nature of Jesus indicates all-encompassing. Pag sinabing all-encompassing, wala pong tinatali. Ang pagmamahal ng Diyos, wala pong tinatali. Diba? Pag sinabing nung nag-gather sila in circle, doon nagpapakulay na ano man ang status mo sa buhay, welcome ka sa Panginoon. Diba? Welcome ka sa Panginoon. Ano ba? The very nature of Jesus' love, the inclusive nature of Jesus Christ indicate boundlessness. Ibig sabihin, hindi hanggang dito lang. Hindi hanggang area sila. Hindi hanggang imos lang pwedeng isave ng Panginoon. Diba? Boundless. Kahit saan, kahit sino, makakasumpong ng pagmamahal ng Diyos. Diba? Ano ba? Alam mo, dito, itong utos pa lang na to, sobrang ang laking impact na. Diba? Ano ba yung kino-convey ng inclusive nature of Jesus? Yung pagmamahal ni Jesus, ang tawag yung hindi nagdi-discriminate. Maganda siya kasi hindi ka dinedefine ng failures mo. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka dinedefine dahil sa pamamatay tao. Diba? Ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka i-define dahil sa ikaw ay makagaling niya. Diba? Ikaw ay welcome na welcome. At alam niyo po, nung inaaral ko ito, ano pong implications nito sa mga taong ligaw, yung mga taong lost? It gives them hope. Diba? Binibigyan sila ng pag-asa at ng opportunity na maaari pa pala akong mabago. Diba? Kasi ang mga tao sa labas, kasama din naman po ako noon doon, kapag walang hindi namin nararamdaman na may nagmamahal sa amin, kami po ay hopeless. Akala namin hanggang dito na lang ang sitwasyon namin. Akala namin na wala na kaming kaparaanan para makalipas. Pero with this truth na the inclusive nature of Jesus' love, everyone is well. At ang maganda po doon, kapag naramdaman nila yung acceptance,
bumabalik po yung self-worth at dignity ng isang tao. Mahalaga po yun, di ba? Na alam mo na may value ka pala. Yung alam mo na nag-exist pa pala ako. Diba? Na meron pa pala akong may ipapakitang mukha sa harapan ng mga tao. Doon pala, pambihira na ang puso ng Panginoong Jesus. Doon pala, panalo na ang hahanapin ng mga lost sheep. But wait, there's more. But wait, there's more. Wait, there's more. Ano pa? Ano pa yung pwede nating matutunan sa binasa nating passage? Sabi naman po sa Luke chapter 15 verse 3. Sabi po dito, then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Ano po ba yung puso ng Panginoon sa verse na ito? It talks about the relentless pursuit of the shepherd. Never gives Diba? up. Dito pinakita ng ating Panginoong Jesus na hindi ka nasusukuan. Diba? Kung lahat ng tao sa paligid mo sinukuan ka na, ang Panginoong Jesus hindi ka susukuan. Amen. 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 Dito pinakita ng ating Panginoon yung unwavering love niya na ano man ang kalalagayan, saan ka man, diba? Ano man yung nakumit mong pagkakamali o pagkakasala, maliit man yan o malaki, masusumpungan mo siya. Diba? Masusumpungan mo siya. Asan ka man, anong kalalagayan mo, hirap na hirap ka man sa buhay, nag-wonder ka man ng pagkalayo-layo, masusumpungan at masusumpungan ang Panginoon with tender loving care. Amen po. Alam mo, nakakatawa nung inaaral ko, sabi ko, pambihira ng Panginoon, sino ba naman kami na galos na tumatakbo na sa'yo, diba? Tumatakbo na sa'yo, diba? Iniiwasan ka na namin, diba? Nag-shortcut na nga namin, nagdadahilan na namin para hindi ka namin makasaluti, pero ikaw pa rin yung pilit na hinahanap ka. Diba? Pambihira. Isn't it amazing? Do we deserve this? Do we deserve this? Pambihira. And, ano po yung implication? Sabi po dito, leave the 99, go after the lost sheep until he finds it. Ano yung implications dito sa mga taong ligaw sa labas? Sabi po dito, kapag naintindihan ng mga taong nasa labas o ng mga ligaw na nasa labas, yung relentless pursuit ng Panginoon para sa kanila, it will give them hope. It will serve as a light na susundan nila para makaalpas sila sa kalalagayan. Naalala niyo po ba? Ako po kasi one time, ako po ay naligaw. Ako po ay, di ba, mamumundok po ako. Yung sa mga yung gabi, na wala akong liwanag, walang kaliwanagan. Diba? Maglalakad ka, madilim, wala kang makikita, kundi itim. Pero nung makakita ka ng konting liwanag, it gives you hope. Sabi ko, pambihira, meron pala liwanag ito. Diba? Same feeling with the lost. Diba? Pag naintindihan nila yung relentless pursuit ng Panginoon para sa kanila, it will serve as a big one or as part of hope para sa kanila. Kaya sobrang nakakatuwa yung puso ng Panginoon para mabigyan ng isang individual ng gano'n. Also, nandiyan pa po ba kayo? Yan, so tuloy ako. So, another heart of God in terms of the lost is matatagpuan natin sa Luke 15:5-6. Sabi ko din, when he finds it, he joyfully pursued it, put it on his shoulder, and goes home. Then he calls his friend and neighbor together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. So ano po ba yung pinoportray dito sa verse na to? Sabi po dito, it is the joyful celebration of reconciliation. Diba? Hinanap ka na, diba? Nagkaroon ka pa ng pag-asa, nabago yung buhay mo. Ngayon, ikaw po ay kabilang na ulit sa community ng mga believers. Diba? Napakasarap yung i-comprehend na
Hindi ka na, meron ka nung uuwi ang bahay. Parang gano'n, uuwi ang ng bahay. Basta nagagalak yung mga tao sa bahay sa pagbabalik mo. Ngayon po lang. Ano ba? Ano ba yung implications ng joyous celebration? Bukod sa kabilang it will serve as, pagtanggal ng mga tanikalan sa buhay. Nung ikaw ay ligaw, maaaring ikaw ang tanikala sa buhay mo, yung fear, ikaw po ay wounded, ikaw ay broken. Pero nung ikaw po ay nabalik sa piling ng Panginoon, lahat po yun natanggal. Yung brokenness mo na-mend. Di ba? Yung sugat mo, gumaling. Yung fear mo, naging payapa. Gusto po ba? Di ba? Yung takot mo, ang kapalit kapayapaan. Malaking bagay. Malaking bagay. Kaya, pambihira. Diba? Pambihira. Kaya sasabi ko, meron ko lang siya naiintindihan. Nung minimeditate ko to, although, alam ko naman siya, pero mas naiintindihan ko siya ng mas pala. Kaya pala ganun na lamang, yung puso ng Panginoon na abutin ang mga nawawalang upang. Kaya naman pala, ganun na lang kazilos ang puso ng ating Panginoon para gawin yung will ng Panginoon dahil sa mga naiintindihan natin para sa mga anak niya. At nawa, dahil tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon, sino po ay mga tagasunod ng ating Panginoon? Kaya sila. So, dahil po zealous ang ating Panginoon Jesus, we should be, di ba? We should be also zealous sa puso na meron ng ating Panginoon. Ano po ba? Dapat ginagaya din natin kung ano yung puso ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Sino po dito nag-further? Further? Ayun. Hindi tayo nag-further para babalik lang tayo sa wala. Hindi tayo nag-further para bumalik lang sa dati. Nag-further tayo para mas i-level up natin yung hunger and thirst natin para abutin ang dapat abutin, gawin ang dapat gawin, simulan ang dapat simulan. Ano po? So, paano ba? Kuya Ken, paano ba ma-develop yung puso ng Diyos para magawa ko naman yung pinapagawa niya sa akin? So, I'll be giving you 3 steps or 3 pointers about developing a heart for the lost. Diba? Nung una, pinag-usapan natin ano ba yung lost, ano ba yung definition ng lost, ano yung reason. Nakita na natin yung heart ng Diyos sa mga lost. Ngayon naman, i-pattern naman natin yung puso natin sa tibok ng puso ng Diyos. Paano ba kaya yan? Una, to develop a heart for the lost, we should never forget the flight. For us to develop the lost, para po tayo magkaroon ng puso na tulad ng Panginoon, para abutin ang dapat abutin, huwag natin kakalimutan yung flight. Hindi mo yung airplane. Pag sinabi pong flight, meron pong destinasyon pagkatapos ng buhay mo. Amen? Diba? Huwag po natin kakalimutan na tayo po ay passers-by lamang po dito. Na tayo po ay meron pong kahantungan pagkatapos nito. Sabi po dito, John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on them. Diba? Huwag natin kakalimutan na ang walang Yesu Kristo sa buhay, pag siya ay namatay, saan mapupunta? Impyerno. Diba? Impyerno wherein nagngangalit ang mga apoy. Diba? Impyerno na kumukulong asupre ang dadatnan. Impyerno wherein hindi namamatay ang mga uod. Never ever forget na ang walang Yesu Kristo doon ang punta. At one day soon, tayo po ay haharap sa ating Panginoon sa Judgment Day. Amen po. Think of this analogy. Pagharap mo sa Panginoon at humarap sa iyo ang kaibigan mo o mahal mo sa buhay, sinabi niya sa iyo, bakit hindi mo sa akin sinabi na meron pala impyerno?
ano magiging family? Paano kung yung nagsasabi sa'yo, mahal mo sa buhay? Maaati mo kaya? Ikaw pupunta ka ng lalaki, siya hindi. At lagi ko pong sinasabi, hindi ko po alam kung natatandaan ko ng mga estudyante ko sa CRBP. Ang lagi ko pong sinasabi, kung sinasabi nyo na mahal nyo yung tao, kung ang sinasabi nyo ay mahal nyo sa buhay, ay mahal nyo, dapat ang pagmamahal nyo hindi po hanggang physical lang. Dapat ang pagmamahal nyo hanggang spiritual. Yan ang ito. Ang pagmamahal nyo, kung sinasabi nyo na ang taong nasa inyo ay mahal nyo sa buhay, dapat hindi nyo lang sila minamahal physical lang. Dapat hanggang spiritual. Wag po tayo mafo-fall sa trend na sa labas ang galing-galing po natin mag-share, pero nakakalimutan natin ito ng bahay natin. Maging sila man, kailangan din po. Maging sila man, kailangan din po mabahagian. Diba? Maaring asawa mo, maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring kamag-anak mo. Huwag mo natin silang nakalimutan. Kasi there will be a point in time na harap din po sila sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, another. Ayan, yan po yung picture. So, another, developing a heart for the lost is, kanina, i-meditate. Ngayon naman po, mag-utter po tayo ng panalangin. Praying for God to increase your love for the lost. Di ba? Ipanalangin mo sa Panginoon na mag-abound yung desire mo para abutin ang mga dapat abutin. Di ba? Huwag sana ma-fall tayo sa support na kaya naman ng Diyos yan. Si Lord na lang. Hindi na ako kailangan magbahagi. Si Lord na lang. Dapat ipag-pray natin na, Lord, sana bigyan mo ako ng burden, mas malalim na burden para abutin sila. Diba? Masasabi po sa 1 John 3:23, and this is the command, and it is command. This is the Lord's command. To believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Diba? Mahalin mo ang kapwa mo. Pag-pray mo na lumalim ang burden mo para mas maabot mo siya. Diba? Huwag mo lang sana isipin na, Lord, bahala na lang yung kapitbahay ko. Diba? Lord, bahala na lang yung kasituwes ko, siya na lang po yung nakakabot ko. Diba? Lord, bahala na yung mentor ko, siya na lang papupuntahin ko lang sa bahay. Pero may mga pagkakataon po talaga na darating sa punto na kayo mismo ang gagamitin ng Panginoon para abutin ang dapat. At ako po ay naniniwala na nung tayo po ay nakatanggap sa Panginoon, may kalakip po tayong kaluluwa na pinagkatiwala sa ating Panginoon. Kapag hindi mo in-exercise ang pagiging Kristiyano, madedelay po yung pagkilala. Ngayon po. I hope I'm giving you an analogy or something to think about this afternoon po. Also, sabi po dito, number 3, sorry. Ayan, sorry, number 3. Number 3, for us to develop a heart for the lost, hindi lang basta i-meditate, hindi lang basta manalangin, dapat may ginagawa din. Amen? Amen. Yeah. Sabi nga po, action speaks louder than voice. Action speaks louder than words. Huwag mo sabihin na mahal ka ng Diyos. Huwag mo na sabihin na mahal ka ng Diyos. Gawin mo. Kasi mag-share ka. Balangkasin mo. Balangkasin mo. Huwag mo sabihin na ang Diyos mapagpatawad. Ikaw mismo. Iparanas mo yung kapatawaran sa mga kailangan ng patawad. Ano mo ba? Baka sinasabi mo na ang Diyos mapagpatawad, ako hindi. Diba? Tandaan mo, pinatawad ka ng Diyos ng libre, kaya dapat matutunan mo natin magbigay ng kapatawaran kahit hindi hindi. Amen? Amen. Sabi po sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth.
This is how we know that we belong to the truth and how we set our heart at rest in His presence. Sorry po, mag-overtime lang po ako ng konti. Okay lang po. So, bilisan mo na lang po. So, sabi po dito, huwag ka lang magmahal through verbal. Actionan mo din. Amen? Actionan mo din. Action din. Galaw-galaw din. Diba? Huwag lang basta pray lang. Galaw-galaw din. Kasi ito po yung nagsisignify na talagang ikaw po ay disciple ng ating Panginoon. I know, baka may nag-isip dito, ang hirap naman kasi siya ng asawa ko eh. Siya pa nga yung persecutionist ko eh, alive daw eh, born again. Diba? Pero kailangan consistent ka. Reality, para mapaniwala mo ang isang individual na lumapit sa Panginoon, kailangan mo maging consistent. Kung ano yung dapat pinapakita mo, tuloy mo lang ang ituloy. Kasi subject for testing yan. Kapag sa umuna bumigay ka, wala na. Diba? So, pag sa umuna, nagbigay ka ng aksyon, ang response ng iba, tuloy mo lang. I-level up mo lang ng i-level up until such time na siya mismo magiging curious. Ano bang meron sa simbahan at ganito yung asawa? At siya na mismo yung sasabi, sama nga ako. Baka kung ano meron dyan. Diba? So, again, paano maka-develop? Never ever forget the flight. Pray that the love of Christ abound. And then, you act on it pag ikaw po ay nagutumawa. And speaking of paano, ano ang dapat tulaan, talaga bang may nangyayari kapag ang isang individual ay nag-i-exercise ng puso ng isang Panginoon? To wrap this up, tatapusin ko po ang pagkakataon ko kung tumayo sa inyo sa isang testimony. Ako po ay malapit sa mga nanay. So, I'll be sharing a testimony of a mother. Diba? I'll be sharing a testimony of a mother. At ang pangalan niya po ay si Nanay Carmen. Siya po ay 66 years old. Nasa takip silim na po siya ng buhay niya. At ang kwento niya po, hindi daw po naging maalwa o hindi daw po naging maganda ang sitwasyon ng buhay niya. Simula pa ng kabataan niya. Kasi sila po ay taga-Leyte. Kailangan po nilang mag-iwahiwalay ng magkakapatid para po makapag-aral. Pumunta po sila sa Manila. Nakatulong po sila para daw po mag-survive. At it so happened na si Nanay Carmen, na ang naging trabaho niya po ay sa isang department store. Yes. Harrison daw po, Harrison. Tama po ba? Harrison Plaza. Yan daw po. Doon daw po siya nakapagtrabaho at hindi po yung nagtusto sa mga pangangailangan. At doon niya rin po nakilala yung kanyang may asawa. At yung naging asawa niya po ay nag-isiman po. So, sa pagsasama po nila, somewhat naging maalwa po ang buhay nila, naging okay po, nagkaroon po binayaan po sila ng Panginoon ng 5 anak. And it so happened, ang kwento na, and unfortunate things happened, hindi na po nakasakay yung asawa niya sa pagbabarko. So, ang nangyari, yung mga savings nila, nawala, ubos, at kailangan nila magpaaral ng 5 anak. Gano'n kahirap yun? 5 anak. At ang nangyari, kaya mas naging mahirap po ang buhay ng Nanay Carmen kasi yung dapat na magiging katuwang na sa buhay ng asawa niya, mas tinayuan pa yung pride kaysa tulungan ng asawa niya. So, si Nanay Carmen na lang nagtataguyod dun sa 5 anak niya. Ginagawa niyang araw yung gabi, gagawa siya ng basahay, gagawa po siya ng mga kakanin, tapos kikita lang po siya ng 200 piso, 200 pesos para ipantustos doon sa 5 anak ng nag-aaral. Gano'n mahirap yun? Gano'n mahirap yun? 200 sa pumapasok nag-aaral. At minsan, ang kwento niya, naiyak na lang daw siya sa CR kasi kapag binibigyan niya ng baon yung anak niya, humihingi, kulang to, hindi ako makakabalik pa uwi. Ang sinasabi niya na lang, gawin mo na lang ng paraan.
babawi ka lang ako sa'yo. Ang hirap na sa magulang na hindi mo mabigay yung nais ng anak mo. Diba? So, as time goes on, ganun pa din, naging mahirap lalo, at yung panganay ng anak nag-decide na mag-skip ng college. Sabi ng panganay, ba, hindi na ako papasok. Ano na lang ako, magtatrabaho na lang ako, tutulungan kita. So, parang na-relieve daw si Ate Carmen kasi may katuwang na siya. Pero, iba yung nangyari. Instead na matulungan siya, mas naging pabigat pa yung panganay niya. Paano naging pabigat yung panganay niyang anak na engage po sa mga bisyo? Na-engage po sa mga ipinagbabawal na gamot. Diba? At dumating sa punto na, ito hindi ko makalimutan. Hindi ko makalimutan sa sinabi na kapag umuwi yung anak niya na panganay na sabog sa droga, at walang makitang pagkain sa bahay, sinasaklob yung kaldero sa ulo. Sinasaklob sa ulo yung kaldero. Sabi ko, grabe, ganun siya, ganun kahirap yung pinagdaanan ni Nanay Carmen. And sabi ko, bakit hindi mo sinukuan? Diba? Bakit hindi ka lumaban? Hindi mo pinalayas, diba? Sabi niya kasi, ang sabi niya, ito yung pinaka-quotable quotes na sinabi niya kasi, naniniwala daw po siya ang pagbabalik ng nawala at nasadlak sa dilim ay nagsisimula sa liwanag ng makikita. Paano babalik ang anak ko kung lalaya siya? Paano niya makikita yung katotohanan kung walang magpapakita sa kanya? Nakaka-relate po ba ang mga nanay dito? And true enough, as time goes by, ang nangyari po sa panganay ng anak, nagkaroon ng singilan portion. Yung tinatanim na madumi, yung tinatanim na basura sa katawan, inani ng panganay ng anak. Ano nangyayari? Nagkaroon po ng sakit yung anak niya. Yung sakit na kailangan dalhin sa ospital. At gano'ng mahirap? Ultimo daw yung pambili nila ng 1 kilong bigas. Isasama pa para mapacheck up lang yung panganay. Sabi mo, Nay Carmen, ba't hindi mo siya sinukuhan? Diba? Wala na. Pinahirapan ka nga yan. Diba? Pinahirapan ka nga yan. Diba? Sabi niya, ang sabi nila sa akin, alam mo, hindi ko alam kung makaka-relate po kasi sasabihin niya, yung sinabi niya, ang magulang, gawan man ng masama ng anak, sa oras ng pangangailangan ng anak, magpapakamagulang sila. Ano po? Tama po ba? Ang anak, ang magulang kahit gawa ng anak ng masama, sa oras na nangailangan ng anak, magpapakamagulang na rin sila. So yun daw po ang ginawa. Nagpakamagulang siya. Ipinakita niya yung puso na kailangan makita sa mga ligaw na tulad ng anak. And to cut the story short, alam po ang nangyari sa relationship nila ng mag-ina. Yung panganay, in-honor ni Lord yung puso ng isang ina. At kaya po ako naniniwala ako na malapit ang puso ng isang ina sa Diyos. In-honor ng Diyos ang puso ng isang ina, yung sinukuan na ng doktor na anak niya, gumaling. Nagkaroon po ng instant ng milagro sa anak. Yung sinukuan ng doktor, dinugtungan ng Panginoon Diyos. Amen. At hindi lang po dinugtungan ng buhay, nakakilala pa sa Panginoon. Nakakilala pa sa Panginoon. At ang nangyari sa mga anak ni Nanay Carmen, ngayon po currently, sila po ay mga established na. May mga sarili-sarili na magiganda na po ang karera sa buhay. Yung dalawa po ay may asawa na. At yung pangalan niyang anak, kung itatanong niyo po kung nasan na, wala niyo po nasan. Ayun. Salamat sa Diyos kasi hindi na ako sinukuha. Sa kabila ng darama lang ng Diyos sa buhay ko, may isang kwento may other side of the story.
May isang ina na hindi sumuko sa akin. Salamat, nanay. Kasi hindi niyo ako sinuko. Salamat kasi may nagtyaga sa akin nung panahon na ako'y lost. Salamat kasi pinakita na sa akin kung ano talaga yung puso ng isang Diyos. At kung naranasan ko yun, eto na po ako. Sabi ko, Lord, nagamit na ang buhay ko sa mundo. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ang tatagal ko, pero magpapagamit ako sa inyo. The challenge today, di po ako magpapa-altar call. Di po ako magpapa-altar call. May nauna na po. May nauna na po. What's the challenge today sa ating mga pinag-usapan? Maaaring ikaw yung nakarelate kay Nanay Carmen na meron pa rin pinag-pray na asawa mo, na hindi ko nakakilala. Maaaring yung may anak ka na sadlak pa din sa bisyo o sa pag-iilos. Ilapit natin sa Panginoon as we pray today. Sige po, tayo po ay pumayo na.